Sa ating unang set, nakuha ng Cool Smashers sa kanilang come from behind effort. Yung panalo, 25-23 sa pangalawang set. Naging mas kalmado ang Perla Spikers para maitabla ang laban, 1 set all. Pero sa third set na siyang pinakamalapit at pinakadikit, biglang bumagsak si Alyssa Valdez, nasaktan at doon dumulas ang pagkakataon para dito sa Cool Smashers na manatiling nakadikit hanggang doon sa dulo. At sa kinalaunan, nailusot ng Perla Spikers yung third set sa husay ni Jem Ferrer at sa steady play nitong si Amy Ahumiro, Kat Bersola at Nicole Chamson. At sila ngayon ay lamang ng isang set laban dito sa team ni Alyssa Valdez. At tingnan natin kung makabawi rito ang Cool Smashers at kung makuha ba muli ni Alyssa Valdez yung tibay ng kanyang talon at nung taas ng kanilang laro. Attack points for the third straight set, panalo ang Cool Smashers. Pero for the second straight sets, they commit a double-digit unforced error count na siyang naging sakit for the second straight set. At higit sa lahat yung kanilang service reception, problemado, giving up 4 service aces para sa Perlas Spikers. Well, parehong ko po na nag-suffer sa mga errors noong set number 3, pero yun nga, mas lumamang, mas naparami yung sa Cool Smashers, kaya hindi sila nakabawi, hindi sila nakadikit sa dulo. Set number 4, pagkakataon para sa Cool Smashers, makabawi dito yung set mababa para kay Alex Cabanos. And ito yung slow start, sakit talaga ng Cool Smashers sa simula pa lang ng laban na to. Totoo yan, di pa sila nakalamang sa umpisa. Jem Ferrer with the sayang yung habol nila yung sa ating third set, kumabiyos nung nasaktan si Alyssa. And Alyssa mukhang 100% na pagkatapos magpalamig, mag-hydrate in between sets 3 and 4. Pero ini-stretch pa rin niya yung kanang paa niya para hindi umangat yung paninigas yung kanyang calf muscle. Kasi pag umakyat siya, hindi mo na mapipigil eh. And for the first time, maagang-maaga pa lang Coach Ronnie, Cool Smashers nakalamang. Alam kasi nila na ito na ang kumbaga ay could be the turning point of the match, dahil pag sila ay napag-iwanan na naman dito sa fourth set, parang napakahirap ng bumangan dahil kumpiyansado na rin itong Perla Spikers. Ferrer punta kay Hervasio. Valdez ang nag-set doon. Ivy Remulla, ganda ng pwesto ng dala niya ng bola, pero maganda din yung basa ng depensa. Ganda ng palitan, placing dito, placing doon. De Jesus sinagot. Hervasio sa gitna. Yes! Ulitin ko, si Hervasio hindi kinakailangan na mahabang buwelo. Parang may buton na pag inangat niya, ere ng mabilis. Napakahirap at kaya Jem Ferrer once again kumonekta sa kanyang teammate mula sa Ateneo at binasag niya yung solo block. Ganda ng serve, Amy Ahumiro, pero mas maganda yung reception doon. Ivy! Looking for a check ball. Rebulla naghahanap ng angulo doon, pero medyo napalayo masyado yung palo. Maganda sana yung intensyon. Service, Ahumiro. Malakas yung serve, Amy Ahumiro. Tie tayo, 3-all. Set number 4, magandang gabi sa mga manonood. Ito po ang kauna-unahang game day ng Premier Volleyball League. Alex Cabanos, serving for Greenland. Philip Manalang ng Warriors. Nanonood at sumusuporta. Dito na si Kiefer, nakita ko kanina, kadarating lang. O maglalaro daw sa warm-up game mo, Coach Ronnie. Bukas pa umaga. Papapawis lang. Service, Cabanos. Coach Ty Bundit nangingiti dahil ang kalamangan natikman nila sa maagang pagkakataon sa kauna-unang beses. Pero ito yung mga errors, nakita natin yun kanina sa ating stats bago magsimula yung set number 4. 11 sa second set, 12 sa third set. Z. Hervasio. Dagdag mo pa yung unang set. Ibig sabihin, higit isang set na puntos na ipinamigay mo sa kalaban. And 7 lang nung set number 3 ang errors ng Lady Spikers. One-handed set. Tatlo lang yan nung second set para sa Perlas. Ganda ng palo ni Suya. Cross-court shot. 5-4. Suya tagpapamalas ng kakayahan. Pero more than that, napaka-ayos na pasa ni Alyssa Valdez para dito sa manlalaro mula sa Perps, Perpetual Altas. Bersola. Doon sana si Alyssa, kaso naiba yung
angulo ng bola dahil hinawakan ni Alex Cabanos sa unang touch. At kung makikita mo kung saan dinadala ni Jem Ferrer yung mga paso niya, karamihan. Roses. Kung hindi naman talaga kailangan ipato sa open o sa opposite, sa gitna niya talaga dinadala. Rafrakin. Ferrer. Punta kay Acevedo. Good single block ni Suyat. Free ball para sa Cool Smashers. Backset. Punta kay Suyat. Ganda ng block pero outside ang bola. 6 serving Ganda foul. ng balasa ni Cabanos, biglang kumampyo. Akala dadalhin sa open, biglang ipinukol sa opposite. At wala nakamarka. Huling-huli, isa kalamangan dito ng Cool Smashers. Ivy Remulla serving for Creamland. Ivy Remulla po ang nagsaserve para sa Cool Smashers. At napakabigat ng serve na yan. Kung ngayon na po kayo nagbukas ng TV set, siya po yung nagpapanalo o tumulong magpapanalo ng first set para sa Cool Smashers. Cabanos punta kay Soriano. Ganda ng depensa ni De Jesus. Free ball. Cabanos ang pupunta. Gitna kay Soriano. Andun si Ferrer. Suroses. Suroses, bahagyan natin maramdaman dito sa laban na to, Coach Ronnie, dahil nga sa dami ng mahuhusay na players para sa Lady Spikers. Puntahan natin itong report ni Jazz Reyes. Thank you, Eric. Alam mo, sinabi mo nga, maganda ang connection nila ni Jem Ferrer, ni na Amy Ahumiro, and ni Pao Soriano. And it's because they really see to it na magbabonding sila. Sabi nga ni Amy sa akin na nagdi-dinner sila. At one time nga, yung Japanese import nila na si Naoko Hashimoto ay tinuruan sila paano gumawa ng sushi. So talagang connected at bonded talaga itong grupo natin today. And as she cooks up more points for today, sana yung birthday celebrant natin, makapirang wish niya na for a good and healthy season. Now, updates para kay Alyssa Valdez. Craps nga po talaga and all smiles pa rin siya kahit medyo nasaktan lang siya konti because of that tackle. Alright, salamat Jazz. 6 Sushi, nagutom ako bigla. Ayan, si Naoko. Hashimoto, lamang ng dalawa. Ang kanyang koponan, Lady Spikers kontra sa Cool Smashers, set number 4. (8-6) Lady Spikers lamang kontra sa Cool Smashers and lamang din sila 2-1 dito sa laban na to. Unang pagkikita ng dalawang koponan na double round robin po tayo, so magkikita pa ulit itong dalawang to. Pero ang maganda para sa mga manonood, sa mga fans sa Premier Volleyball League na nagsisimula ngayong araw na to, nakita nyo na po actually lahat ng teams natin. Kung nagsimula kayo manood mula alas 2, kaya volleyball overload talaga ngayong linggo. Tuloy-tuloy niyo na po yan hanggang mamaya, madaling 8:30. araw. Oh, SNA, Utah versus the right. LA Clippers. Maaga ka pala. Magigising mamaya, Coach Ronnie. Sila Ma'am Eva lang yan. Sila Misty. Of course, dito sa ating torneo, 15 games sa ating 7 play dates. Total of 15 games sa first round. Ganun din sa second round. Acevedo 2 weeks, first round, 2 weeks, second round. Double round battle, 10 games per team, 14 play dates spread over 1 month, sabi nga natin. Tapos, top 4 aangat. 1 versus 4, 2 versus 3. Dalawa malalaglag, hindi makakatawid. Maghahanda na para sa ating second conference. Second conference, that's right. Alyssa Valdez mula sa back row, hindi na ilusot. 10 serving 7. At ang maganda dito, kung gusto niyo pong manood sa ating mga venue, kung di ako nagkakamali, Pinoy Flying V Center at sa Ultra, ang ating mayiging mga venues. Pagdating ng semis, saka tayo tatawid sa Field Sports. Field Sports Arena po, sa Pasig. Nakakapagpa-picture kayo kanina. Daming fans nagpa-picture kanina sa may labas, sa parehong koponan. Gusto ko sumali. Pero ito, bubuga ng puntos at Cool Smashers para manatiling buhay. Tangka kanina ng Pearl Spikers na palakihin, palawakin kanilang abante. Serving for Creamland. Gusto naman kumapit nila Rakrakin, nila Alyssa para hindi maiwanan. Pero si Cheska Rakrakin, coach, ang ganda ng inilalaro dito, no? Katulad ni si Herbacio. Pareho din, si Herbacio. At ni Amy Ahumiro, mga primerong points of attack ni Jem Ferrer. Pero kahanga-hanga rin. Kailangan banggitin natin yung pinapamalas na kalmadong kahusayan ni Jem Ferrer. Matchup niya si Alex Cabanos. Pau Soriano, ang ganda ng palo. And yung balik, yung first ball, over-received, out of bounds. 9-11. Ang isang gusto natin i-point out dito, Coach Ronnie, yung parehong coaches, as you look at Kiefer Avena. Very tight rotation. Very tight rotation. Tama ka doon, Coach Jerry, Coach Ty Bundit. Halos pa-isa-isa lang yung pinapasok sa lineup, Bale, 7 players, roughly. 7 players para sa parehong koponan. Hindi kasama yung libero doon, 7 attacking players ang pinapasok nila.
ang pinapaikot. Oh, ganda ng tapik. Alyssa Valdez. Well-placed shot. Yan yung malaking improvement sa laro ni Alyssa. Yung placement ng mga tira niya na hindi power ang ginagamit. Abilidad, makabasa ng depensa at hanapin yung butas o yung donut. Yung gusot sa depensa ng kalaban. Bilib ka, no? Parang na-shake off na ni Alyssa yung kanyang cramping problems kanina. Coach Roy, hindi madali yun. Kaya dinidiscarte niya yung palo niya. Hindi niya dinadaan sa lakas ng talon. Todo, oo. Pero Ahumiro, kung hindi si Ahumiro, may Bersola sila, may Herbacio. So pwede nating masabi dito, mas maraming pumupuntos para dito sa kupunan ng Perlas ngayon. Pero yung attack points, di ba? For the last 3 sets. Hawak yan ng Cool Smashers. Ayun, si Herbacio. Sabi natin, mula sa simula, mula set number 1, talagang turned on yung laro ni Z Herbacio, yung team captain ng Lady Spikers. Service. Ahumiro. Amy Ahumiro. Solid ang serving niya so far. Alyssa Valdez against 3 blockers. Yes! White 6. Sabay pag-landing na naman ni Alyssa. Makita mo, ika-ika. 11 to 13. Ayan, no? Pero nagsisilbing malaking at maayos na halimbawa sa kanyang mga kasama na Alex mas kami nararamdaman, hindi umaya. Oh. Hindi pinapahinga. Actually, I mean ako naka-experience ako ng cramping. Hindi na ako babalik yung pinuli. Kaya kakaiba din yung... Baka 3 days after na. yung hubog talaga ng mga players na to, Coach Ronnie, ano, kaya pagpag lang, konting tubig, konting Uulitin hydration ko fluids. kasamang Eric, hindi na to collegiate eh. Trabaho na to eh. Para sa mas maayos na pamilya, mas magandang kinabukasan. At saka para sa mga fans, syempre gusto ko makita ng mga fans. Yung iba nga, dumayo Ang pa layo mula ng Batangas. binyahe niyan. Oo. Para lang dito, balikan po yun. Hindi ako nagbibiro. Yung nakausap ko kanina, lady from Batangas, Malvar. Hindi ako nagkakamali. Layo Balikan nun. lang. Oh, balikan lang para lang mapanood ang opening day ng Premier Volleyball League. Balikan baka mo, 3 sunod na puntos naman ang ibinalik ng Power Smashers or rather Cool Smashers. Kanina 13-10, ngayon tabla tayo 13 all. Mas maganda na mula nung set number 3, ano, mas nakuha na ng parehong koponan yung timpla, hindi na sila nagpapabaon, hindi na lalamangan ng malaki, lalo na ang Cool Smashers nga. Tumama yata sa antena yun, outside ka agad. Puntos para sa Cool Smashers and mula sa pagkabaon ng 3. 4 straight points, Coach Ronnie, lamang na dito. Si Alyssa Valdez at ang Cool Smashers. Kaya pumayamot si Coach Jerry E. Location, what location? Here. Here, friend. Lock? Yes, lang. Pick up. Apat pa tayo. Yeah. Yeah, you see that? Apat tayo receive. Kaya pa, girls, let's go. Tara, isa lang yan. One receive, one receive. Kaya lang yan. Go, go. Just get one and then advantage. Okay. Let's go. Let's go. Laban. Ayun po si Assistant Coach Nai Mohammed from Thailand. Ayun po si Ma'am Jojo Neri Estacio na nanonood po dito. Head ng SNA HD. Kasama ang kanyang pamilya. Pamilya palagi. 14 Of to course. 13 is the score. Supporting Here fourth UAAP set Volleyball at pati between ang Premier Volleyball League na nagsisimula ngayong araw na to. Alex Cabanas. Serving. Mapansin natin kay Coach Nai Mohammed, mas may playmaking siya, no, na binabanggit dito tulad si Coach Taibon. More motivational si Coach Taibon. Din si Coach May Mohammed, technical. may tinuturo siyang positioning na nakukuha naman nitong mga players ng Lady Spikers. Kasi nga, bago lang, ilang araw pa lang dito si Coach Nai Mohammed. Ang ganda ng depensa, Lady Spikers. Buhay pa ang bola. What a rally. Remulla mula sa gitna. Ferrer. Z Herbacio. Yes! Herbacio. Walang buwelo, walang problema para kay Z Herbacio. 14. Magandang desisyon coming from Jem Ferrer na puntahan itong si Z Herbacio. Substitution. Pero naging maayos ang kanilang depensa. Nabuhay nila itong bola. Yamzon. In. Napakaayos na pasa. Hindi pala galing kay Jem Ferrer, kundi galing sa veterano. Serving from At many time Perlas. MVP na si Suho. And babalik si Nicole Tiamzon, lalabas si Cara Acevedo na nagsabi kaninang isa lang yan. Ngayon wala na, tied na po tayo, 14 all. Medyo walang lift si Alyssa dito, no? Kita natin doon. Push na lang.
Play tinawag para kay Suyat. That is for touches po dahil hindi tumawid sa net. Yung bola hindi nahawakan ng kabilang kupunan. Nakubabawan siya ng double block at nakita mo, nakapayong agad sa kanya. Ito yung term, Coach Ronnie, kubabawan. Oo. Talagang parang walang lusot. Walang lusot. Walang lusot. Nakubabawan. Tingin mo, parang blackout eh. Takip kumot, ika nga. Naging kulambo. Ang ganda ng serve. Jump serve. Ziher Basho, nahirapan dun. Si Alex Cabanos na mag-set. Ferrer. Tiamzon ang pinuntahan. Suyat. Hervasio ang magsiset. Pabalik kay Nicole Tiamzon. Wow. And hindi na po naibalik sa play ni Jonathan Pisa. Pero ang ganda rin ang nilalaro ni Ibiza. Yeah. Kanina pa sa depensa out of Arellano si Ibiza. 16-14 lamang ang Lady Spikers kontra sa Cool Smashers set number 4. Lady Spikers sa lamang ng dalawa. 16-14 at ang ganda ng posisyon nila dito. Lamang sila. And then, lamang din sila 2-1. This match brought to you by Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. At ang fans, syempre, ng Lady Spikers, naghahangad na tapusin na nila ito dito. Dahil syempre, pag 5th set, 50-50 na yan. Yes, of course. At pag naka-recover na gusto si Alyssa, magiging problemado lalo rito ang Perla Spikers. Alyssa, medyo kulang pa rin sa lift doon. Alam natin kung gaano kataas tumalon niya na kung kabubukasan ng TV sets niyo, nag-suffer si Alyssa nung set number 3 ng cramping issue. Pero yun nga, nakakatuwa para sa mga fans. Talagang pinilit niya makabalik dito set number 4 kahit na hirap. Nilalaro pa rin niya pero lamang na ng 3, Coach Ronnie ang kalaban. Oh, Ibiza, what a reception sa serve. Oh, lucky break para sa Cool Smashers. Kumapiyos yung palo. Kumapiyos, oo. Daos na sa palo rito ni Nicole Chamson. Ganda nung tandem play na yan. Piston play. Ganda nung tago. Nawala na yung depensa, nabura na eh. Yung angulo ng follow through, palabas. Nanggigil siguro, natuwa eh. Dahil wala ng depensa. Pero yung serve naman ni Alyssa Valdez outside, hindi makakuha ng momentum. Ika nga, tinatawag natin. Para sa mga kupunan na rhythm para makabalik sa laban na ito. 3 pa rin. Hinahabol dito ng Cool Smashers. Ferrer, punta kay Tiamzon ulit. Diretso sa net yun. Napagbibigyan pa ng tadhana. Ika nga, itong Cool Smashers. May mga errors ang Lady Spikers, Coach Ronnie. Totoo yan. Dalawang attack errors nangyari para kay Nicole Chamson. Leading scorers. Kalamangan, bumaba rin sa 2. Grabe, no? Si Amy, may pasayaw-sayaw pa eh. 16 points ka nga naman. Leading the way para sa Lady Spikers. Kung hindi nasaktan si Alyssa, baka sumipa na ito sa 30. Actually. 17-8. Soriano nakapuntos. Buhay pa. Tingnan natin kung ulit-ulitin nila yan dahil si Ivy mapupunta sa likod. Ang frontline ngayon ng Cool Smashers, rock-rocking. Of course, itong si Soriano. Good reception para kay Roses. Hervasio mula sa likod. Cabanos. Punta kay Suyat. Check ball, yes! 3 straight points, Coach Ronnie, mula sa 18-15. 18 all tayo dito. Ang pagbabalik ng Cool Smashers ay nakumpleto na. Ang isang masasabi mo rito sa Cool Smashers ay hindi nangangayaw. Marunong bumalik. Pero muling masusubok muli itong Perlas Spikers kung kaya muling kumapit. Oh, Kathy Bersola. Siniguradong mapuputol na yung run na yon ng Cool Smashers. Ganda ng set sa kanya ni Jem Ferrer. And yan yung specialty sa UP ni Bersola. Yung palong gano'n, may angulo, diretso pababa, sa gitna. Good reception para kay Remulla. Free ball para sa Lady Spikers. Pagkakataon lumamang ng 2. Ahumiro sa gitna. Ferrer. Punta kay Acevedo na bagong pasok lang. Pinaltan si Tiamzon. Cabanos sa gitna. Tumawid ang bola. Galing kay Soriano. Acevedo. Valdez ang sumalo. Cabanos. Mahabang rally to. Rakrakin. Bersola. Ang ganda ng dig. Pinover sa second touch ni Ferrer. Valdez mula sa likod. Habang rally. Acevedo.
Nice play. Amy Ahumiro, ang ganda ng timing against Soriano. Soriano What a play coming from Kiwi Ahumiro. 18. Napapasok lamang, pumuntos, binigyan ng kanyang team ng 2 puntos. Sa Kalamangan, kaya kumuha muna ng isang Green line. timely ceasefire si Coach Tai Buntin. Hey, you can win na. Hey, fight it. This one out, huh? This way. Fight. Huh? Looking for. Counter attack also this way. Motion fight. Fight who box. One good. Fight running jump fight. Slowly tip no point. One more up song. 1, 2, 3. Gusto lang naman maputol ni Coach Tai Buntin yung run itong Lady Spikers, Coach Ronnie. Dalawa ang Kalamangan sa medyo importanteng parte ng set number 4 at isang set na nga lang kailangan ng Lady Spikers. So yan, 5 points away from winning their first match. The Cool Smashers are only 2 points behind. As we see Amanda Villanueva seeing action for the first time as a designated server for the Spikers. Ang ganda ng dump ni Pao Soriano para makabawi at makuha 20. o makakuha ng isang puntos at dumikit sa Lady Spikers. Si Pao Soriano yung bumubuhay dito ng pulso ng Jamela Suya. Cool Smashers. Serving for green line. Lahat ng ating 4 na sets pagdating sa dulo, nagdidikit na, no? Oo. Ano man yung simula. For the first time, nakita pala natin Amanda Villanueva na dati nilaro sa Adamson. Nasa loob siya ngayon. May Big defensive violation. play. Big defensive play. That turned into a net touch para kay Pao Soriano. So balik sa dalawa ang Kalamangan ng Lady Spikers. Sa palo, sa atake, hindi depensa. Yung net violation. Sobrang paanggulo yung pagpalo ni Pao Soriano. Tara Acevedo to serve. Papasok si Jonalyn Ibiza, defensive specialist libero ng Cool Smashers. Nako. Saktong-sakto. Coach Ronnie, Wow. napaisip din doon. Pero ang ganda ng bagsak na bola sa tabi lang ni Alaysa Valdez, kung di ako nagkakamali. Ganda ng serve ni Cara Acevedo. Ngayon, 3 na ang Kalamangan ng Lady Spikers. That's a big point coming from Acevedo. Soriano. Dito mabait sa net yung bola. Former Rookie of the Year, Acevedo, pinoproblema ang kanyang service ng kalaban. Dating team captain ng season 72 ng Ateneo Lady Eagles. Okay lang. Sige, let's get one. Try natin to get 1 point. 1 point. Try one. Yes, coach. Hey! 20, thinking 20. Okay, 1, 2, 3. Well, nadinig niyo yung tinig ng team captain Alaysa Valdez. Isa lang kunin, isa lang. And ineko din yun. Sinang-ayunan ni Coach Tai Buntin. 20 ang habulin. Kasi nga, nasa 19 sila. Dahil namimiligro na ang Cool Smashers. Coach Ronnie, 2 na lang kailangan ng Lady Spikers. Good reception. Rakrakin. Outside. Napakasakit yun para sa Cool Smashers. At match point. 5 match points. Parehong istorya to kasamang Eric, nanganganak na unforced errors lalong-lalo sa dulo. At parang baril sa sariling pa ang ating nakikita. 5 set points equivalent to 5 match points para sa Perlas Spikers. Valdez mula sa likod. Net violation. Nakakaisa ang Cool Smashers pero hindi na sila makaka-afford ng kahit anong pagkakamali dahil 4 nga na match points ang tangad ng Lady Spikers. Cheska. Ika nga, wala nang tawad. Wala na. Fixed price. Sagad na to. Amanda Villanueva may reception. Amy Ahumiro. Ibiza ang ganda ng dig. Rakrakin safe shot mula sa likod. Ahumiro block. Ganda ng depensa ni Soriano. Tip. Tinangat
ni Capanos. Eto si Valdez. Sakto sa loob. 2 match points saved by the Cool Smashers. 24. Merong second win na ipinapamala si Eliza Valdez. Game on the line. Dalawang sunod na puntos for the Phenom. At nananatiling buhay ang Cool Smashers laban sa Perlas. Pinipit ni Eliza yung mga talon kanina, parang inipon. Uy! Doon lang sumabit, rak-rakin. Nabanggit natin, hindi na sila makaka-afford ng errors, and that last error pushed them off the edge. Ika nga, at nalaglag ang Cool Smashers sa kanilang unang laban kontra sa Lady Spikers in 4 sets. Hindi naging madali para sa Perlas Spikers. Hinabol sila sa unang set. At sila yung nakinabang nung nasaktan si Eliza Valdez. Pero they earned their first win mainly to the efforts of Jem Ferrer, Kat Bersola, Nicole Champson, Kiwi Ahumiro. But of course, the biggest player para sa kanila, para sa akin, ay si Herbacio. Nakatulong din sila Acevedo, even si Amanda Villanueva. At maging itong si Ella De Jesus sa kampanya nila kontra sa kupunan, katangan ni Eliza Valdez. Hindi madali din yun, Coach Ronnie, no? Sa dami ng nakatulong para sa Lady Spikers. Sa bagit natin kanina yung contribution ng mga players, hindi nahirapan si Jem Ferrer humanap ng dadalan kasi everybody performing at such a high level. Totoo yan, at naging malaking dagdag din yung husay ni Jem Ferrer. Very steady, very few unforced errors sa kanyang passing at playmaking. And in the end, naging malaking kontra para sa Cool Smashers. So napakarami nilang pagkakamali. Perhaps team chemistry kailangan pang pag-ipayuhin ng Cool Smashers. Pero sa ngayon, ang Perlas Spikers will join Bali Pure or itong team ng Water Defenders na may isang panalo. At of course, ang kupunan ng Power Smashers na nanalo rin kanina, laban naman sa Lady Warriors. 4-set win para sa Lady Spikers kontra sa Cool Smashers. At ang ating player of the game, hatid sa atin ng Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere, is Z Herbacio, na kasama ngayon ni Jazz Reyes. Congratulations, G, for a wonderful win. Nakakatakot ka talaga mag-play. Parang ayoko kitang kaharapan kapag hindi ito battle of the Katipuneros. It's the Katipuneros going to battle despite lahat ng misfortune na nangyari today with last-minute adjustment. Kamusta naman yung performance mo sa team? It's just a matter of gelling then well with the team kahit na last-minute adjustment nga without the imports. We've been practicing like for a month now with the imports and now last-minute wala. It's just a matter of like leading the team and making it work for everyone. Teamwork. Oh, yun. Eric? Alright, salamat Jazz, at congratulations Z Herbacio. Teamwork, gelling, dahil yun nga, last minute, Coach Ronnie, hindi nakapasok yung mga imports on the first day ng ating Premier Volleyball. Totoo yan. Pare-parehong storya sa ating mga 6 na mga teams na hindi nagamit yung kanilang reinforcements. Pero kailangan maisip at matandaan. It takes at least 5 or 6 wins to make it to the playoffs. They got 5 wins away from a spot doon sa Final Four. Basta ganito palang kaaga na unang araw pa lamang ng ating kompetisyon. Yung pangalawang araw ng ating laban dito sa Reinforced Conference ng PVL. Dito rin po sa Philoil Flying V Center. At ito po, pure live stream lang po. Mapapanood yan sa sports.abs-cbn.com/livestream/PVL at sa premiervolleyballleague.com. Ano na yan, kasamang Eric, battle for the early lead. Parehong nanalo yan kanina, Water Defenders laban sa Power Smashers. Sa unang laban, alas 4 po yun. At then yung pangalawang laban, alas 6. Itong nanalo na Lady Spikers kontra sa Jet Spikers na natalo kanina kontra sa Water Defenders. Hindi pwedeng mabaon ka ng maaga. Mahirap paghabol. Lalong-lalo na pagdating ng mga reinforcements. Naku, mas mahirap ang mga labang ating makikita. Well, maraming salamat po sa mga nanood sa live stream o sa SNA sa unang araw ng ating Premier Volleyball League. Salamat sa ating director, si Al Neri, producers, si Miss Malu Neri and Eva De Los Reyes, para sa ating panel, si Jazz Reyes, Coach Ronnie Bagsanok, ako po si Eric Tipan. Thank you for watching PVL. Hatid po sa inyo ng ABS-CBN Sports.